Meron ulit dito sa Montalban no, na ikaw yung magluluto ng sarili mong ramyun. Makakapamili pa nga kayo dito ng iba't ibang Korean noodles pati na rin side dishes. Korean supermarket kasi ito na merong dine-in. Madalas naming itong madaanan pero ngayon lang kami nakapasok dito. Ngayong umuulan kasi naghanap kami ng makakainang may mainit na sabaw. At pinuntahan nga namin yung ilan sa mga sinuggest nyo kaso sarado. Kaya nag-search na lang ako sa Facebook saan may ramen dito sa may Montalban. At isa sa lumabas sa results itong Giyami Meats and Supermarket. Ilang beses na namin itong nadadaanan pero hindi ko akalain na may dine-in pala dito sa loob. Ayan o, baka nadaanan nyo na rin to kasi halos nasa tapat lang to ng Pure Gold Montalban. Ayos din pala mag-dine-in dito kasi malinis, maaliwalas, at meron silang malakas na aircon. Pagpasok namin dito, kumuha na kami ng cart at basket. Tapos namili na kami ng ramyun. Ako yung madalas kong binibili dito yung mga cheese flavor kasi hindi naman ako mahilig sa maanghang. Kaya itong stir fried cheese ramen naman yung pinili ko ngayon. Kung mahilig naman kayo sa maanghang, naku marami kayong pagpipili ang noodles dito. Pagkatapos naming mamili ng ramyun, ito naghanap naman kami ng mga side dishes. Sa silang iba't ibang size ng kimchi dito at itong 20 pesos lang yung pinili namin. Tapos kumuha na rin kami nitong mozzarella cheese na 50 pesos at pati na rin seaweeds. Marami pa kayong mapagpipilian dito basta ikutin nyo lang tong buong supermarket. Sa drinks naman, meron na sila ditong mga cups na may yellow. Tapos pili na lang kayo dito sa taas ng juice o kaya naman kape. Pinakita pa nga kami dito, parang itlog na nakalagay sa stick. At pagkatapos nyo makapamili, magbabayad na kayo dito sa counter. May additional 30 pesos each nga pala kapag dito nyo lulutuin yung ramyun nyo. Kung first time nyo naman makakapagluto sa ganito, huwag kayong mag-alala kasi may mag-a-assist sa inyo kung paano gamitin yung machine. Bubuksan na nila to at lalagyan ng tubig. Hihintayin nyo na lang tong kumulo. At pagkatapos, ilalagay nyo na tong noodles. May timer naman yung machine kaya huwag kayong mag-alala, hindi kayo masusunugan. Kung may mga toppings kayo na pinili na dapat pakuluan, isasabay nyo na dito sa pagkaluto ng noodles. Yung pinili kong topping sa akin, yung mozzarella cheese, mamaya ko yun ilalagay pagkatapos na maluto yung noodles kasi mabilis lang naman yun matunaw. Pero kung pinili nyo yung crab stick o kaya naman mushroom, mas maganda isabay nyo to sa pagpapakulo para maluto. 5 minutes lang yung hihintayin nyo at ayan luto na yung noodles. Tapos kuha kayo ng tray para dito nyo ilalagay yung mainit na pot. Siya nga pala guys, nakalagay dito na clean as you go. Kaya dapat wag kayong mag-iwan ng kalat dito kasi malapit lang din naman yung basurahan. Kapag ganitong nagluluto kami sa mga Korean mart, alakas mga K-drama vibes. Kapag nakakapanood kasi ako ng mga K-drama, madalas ko silang nakikitang kumakain sa mga ganitong Korean mart. Tapos ganito yung mga lagayan ng kainan nila, 'di ba? Kulay gold. Kaya sa mga kagaya namin dito na wala pang pambili ng ticket pa Korea, dito muna natin i-experience yung malaki drama vibes. Kasi tingnan nyo, meron din dito yung juice na madalas nilang iniinom. Meron pa ditong masarap na kimbap na bagay nga i-partner sa mga ramyun. At pati na rin masarap na kimchi. At isa pa, may mga ice cream din dito sa Korea. At ito nga isa sa mga paborito ko, yung isda. Tsaka ito pa yung mukhang isaw na ice cream. Kung napanood nyo yung vlog ko dati, 100 pesos yung bili ko nito sa Cubao. Pero dito sa kanila, 70 pesos each lang to. Para sa akin nga masarap to kasi hindi masyadong matamis. At sobrang pino nung pagka-ice cream. Kung gusto nyo naman na matamis na ice cream, itong isda yung piliin nyo. Sarap tong flavor na chocolate tsaka vanilla. Ito nga yung masasuggest ko na itry nyo rin. Kaya naman kung naghahanap kayo ng kainan na may mainit na noodles at ma-feel yung napapanood nyo sa K-drama, punta na rin kayo dito sa may Giyami Meats and Supermarket.